Philippine government touts record non-tax revenue collection in 2024. The Finance Department expects the full-year figure at 606 billion pesos after collections hit 555 in November. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenue for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever recorded. Ang trump card ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mo namamalayang hinuhubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa mundo ng ekonomiya, bihira ang pangalan na agad na sumasagi sa isipan kapag pinag-uusapan ang tagumpay ng isang bansa. Pero alam mo bang may isang tao na tahimik ngunit epektibong naglalatag ng pundasyon para gawing upper middle class economy ang Pilipinas? Ang sagot, Ralph Recto. Pero paano at bakit siya ang trump card ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Hintayin mo dahil ang sagot ay maaring magulat ka. Una, isipin mo ang 555.30 bilyong piso. Hindi ito basta-bastang numero. Ito ang non-tax revenues na nakolekta ng Department of Finance sa ilalim ng pamumuno ni Recto hanggang Nobyembre 2024. Mas mataas ito ng 45.6% kumpara noong 2023. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa mga oportunidad na binuksan, mga proyekto sa infrastruktura, mas mahusay na healthcare at suporta para sa mga nangangailangan. Pero paano nakuha ang ganitong resulta? Simple lang, pagiging tactical. Pero ang mga GOCC dividends ay tinaasan mula 50% patungong 75%. Dagdag pa rito, pinakilos ni Recto ang mga unused na pondo ng gobyerno para tiyaking walang nasasayang na resources. Ang resulta, isang makasaysayang 606.6 bilyong piso ang inaasahang koleksyon para sa buong taon. Habang ang ibang bansa sa Asia ay nahirapang makasabay, ang Pilipinas ay bumida sa average na 5.8% na economic growth sa unang tatlong quarter ng 2024. Oo, mas mabilis kaysa Malaysia, Indonesia at maging ang China. Ano ang lihim? Robust capital formation at matinding paggasta ng gobyerno sa tamang lugar. Salamat sa matibay na direksyon ni Recto. Ngunit hindi lang ito tungkol sa paglago. Therefore, ito ay patunay ng resiliency ng Pilipinas kahit sa harap ng El Nino, La Niña at sunod-sunod na bagyo sa pamumuno ng ating presidenteng si Bongbong Marcos Jr. Paano nila nagawa ito? Ang sagot ay nasa mga kamay ng matatalinong patakaran at desisyon. Tila imposibleng pababain ang inflation sa gitna ng pandaigdigang krisis, pero bumaba ito mula 6.0% noong 2023 patungong 3.2% sa pagtatapos ng Nobyembre 2024. Ang sikreto, Executive Order 62 na nagbaba ng import tariffs sa bigas at nagbigay daan sa mas murang presyo. Pero hindi tumigil doon. Naglunsad ang gobyerno ng mas maraming kadiwa stores para tiyaking abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa lahat. Ang tanong, bakit si Ralph Recto? Ano ang mayroon siya na wala ang iba? Ang sagot ay nasa kanyang kakayahang magplano ng may pangmatagalang pananaw. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng revenue, ito ay tungkol sa paggamit ng bawat piso ng may kahulugan. Therefore, siya ang naging sandigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa paglalakbay patungo sa pagiging upper middle income country status natin sa susunod na taon. Sa 2025, inaasahang maaabot ng Pilipinas ang upper middle income status, pero hindi ito mangyayari kung walang matatag na lider tulad ni Recto. Sa ilalim ng Create More Act, mas maraming negosyo ang hinihikayat at mas maraming dayuhang pamumuhunan ang pumapasok. Ang resulta, isang ekonomiyang handang humarap sa anumang hamon. Pero teka, ito ba ang katapusan ng kwento? Hindi pa, dahil sa dedikasyon ni Recto, hindi lang ito tungkol sa numero o patakaran. Ito ay patungkol sa pagbibigay ng matatag, maginhawa
at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, nasa tamang direksyon ba tayo? Oo, at si Ralph Recto sa pag-a-assist ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ito ang dahilan. Kawikaan 29 verse 2 ay nagdadala ng kaunlaran sa bayan, ngunit ang pamamahalang walang malasakit ay nagpapahamak sa kanila. Ang talatang ito mula sa Kawikaan ay naglalarawan ng kahalagahan ng matuwid at maingat na pamamahala upang makamit ang tunay na kaunlaran ng isang bansa. Ang tagumpay na tinamo ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa tulong ni Ralph Recto ay isang patunay na ang matalinong liderato at dedikasyon sa kapakanan ng bayan ay nagdadala ng mabuting bunga. Ang kanilang layunin na maiangat ang bansa patungo sa upper middle class economy ay isang hakbang na nagpapakita ng kanilang malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng tagumpay, ang ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng talino at lakas upang maglingkod ng matapat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na paggabay sa aming bansa. Salamat po sa aming mga lider na iyong hinirang, katulad ng aming Pangulo at katulad ni Ralph Recto na nagsusumikap upang mayangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Salamat sa mga pagpapaalala ng kaunlaran at sa karunungang ipinagkakaloob mo sa kanila upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. O aming Panginoon Diyos, patuloy niyo po silang gabayan sa paggawa ng mga desisyon na para sa ikabubuti ng aming bayan. Bigyan niyo po sila ng lakas at katatagan sa harap ng mga hamon at huwag mo hayaang mawala ang kanilang malasakit sa mga nangangailangan. O aming Panginoon Diyos, dinadalangin din po namin ang mga nanonood at nakakarinig ng nilalamang ito. Pagpalain niyo po sila ng karunungan upang mas manawaan nila ang kahalagahan ng tamang pamamahala at paglilingkod. Ibigay niyo po sa kanila ang puso na handang sumuporta at magtiwala sa aming mga lider na may malasakit sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, naway ang bawat Pilipino ay maging bahagi ng pagpapalaganap ng kabutihan at pagkakaisa sa aming bansa. Patuloy niyo pong ipakita sa amin ang iyong plano at patnubayan niyo po ang bawat hakbang na aming tatahakin. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pagdinig sa aming mga panalangin at tulungan niyo po kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. At gabayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.